Tinigil ko na nga muna ang kakaisip ko ano na namang gamit ang idadagdag ko sa apartment. Meron nga akong interes na ayusin ang sarili. Kasi bihirang-bihira lang talaga ako magka-interes sa sarili ko. Yung tipong 2 beses lang sa isang taon. Grabe no. Buti nga at nagkameron pa akong interes. Sa tagal ko nang hindi ginagawa to, nanibago talaga ako. Talagang inabot ako ng siyam-siyam bago ko na perfect yung line sa kilay ko. Simula kasi nung nanirahan na ako dito sa apartment, puro na lang akong cellphone kaka-edit. Kaya naman hindi na ako nagulat kung naging pasmado na ako. Naobliga kasi talaga ako magbasa pagkatapos ko mag-edit kasi hindi ko natitiis yung hugasan ko na hindi ko nahuhugasan lalo na kapag gabi. Ako yung tipong malinis sa bahay pero tamad sa sarili. Kung kayo yung papapiliin, anong gusto niyo? Masipag sa bahay pero tamad sa sarili o masipag sa sarili pero tamad sa bahay? Vice versa lang talaga yung napapansin ko kasi wala naman talagang perfect. Wala naman talaga sa plano ko ang magkilay ngayon, talagang sinipagan lang ako mag-ayos. Ang pinakamatagal ko na talagang pinaplano ang magpaayos ng buhok kasi halos lumalaki na yung ulo ko dahil nga sa tumutubo na yung kulot kong buhok. Ang mahirap lang sa akin kapag nagpaplano ako para sa sarili ko, ang tagal bago ko matupad. Pero yung totoo talagang nakapag-ipon na ako para meron ako magastos sa sarili. Ang problema lang sa akin minsan hindi ako natutuloy kasi ang dami pang overthink. Talagang inaabot talaga ako ng buwan kakaisip kung itutuloy ko pa ba o hindi na. Sa totoo lang yun na talaga ang nagpapahirap sa buhay ko. Kaya kapag pagod na ako kakaisip, doon na ako natutuloy. Sa totoo lang ayoko nang maranasan pa ulit ang ganong kahirap pagdesisyon sa buhay. Nakakapagod kalaban ang sarili. At buti na lang din nakokontra ko na rin yung mga ganong pangyayari. Last year kasi ganon na ganon ako mag-isip. Kapag tungkol sa sarili ko, konsensya pa ako niyan. At buti na lang nakontrol ko pa yung ganong ugali. Ngayong taon, hindi naman ako nahirapan na magdesisyon na dumiretso na agad sa salon para magpaayos ng buhok. Wala na tong overthink. Diretso na sa loob. Ito nga yung aking buhok na pinoproblema ko na talagang sobrang laki na ng ulo ko. Dito na talaga ako nagpapaayos simula noon. Kilala na kasi dito ang buhok ko kung gaano kakapal at kakinky. Yung nag-aayos nga ng buhok ko, alam na alam ko na ang buong kwento ng buhay. Kasi nakikinig lang talaga ako sa mga kwento niya. Updated pala ako kada taon. Dahil yun nga ang papel ko sa mundo, ang makinig sa kwento ng iba, sigurado kung hindi niya alam kung ano yung kwento ng buhay ko. Kahit nga ang magpakilala sa kanya, hindi ko magawa. Sa mukha niya na lang talaga ako natatandaan at nakikilala. Matagal ko nang gustong subukan ng magpa-highlight, ngayon lang talaga natupad. Ngayon lang din ako meron ng confidence na magsabi na gusto kong subukan magpa-highlight. Nagbagay ba sa akin kasi feeling ko para akong naging lola. Ito yung birthday ko na hindi ko talaga malilimutan. Sa totoo lang, hindi kasi talaga ako mahilig sa mga occasion. Siguro pinagkaloob na talaga ni Lord na maganap to. Ngayon na naman lang magaganap na magkakasama kaming lumabas. Ito nga kapatid ko, pina-day off ko muna sa pagpupudpanda niya para nga makompleto naman kami. Kasi lahat kami puro na lang trabaho ng trabaho. Ito nga kapatid ko habang nag-aantay nagawa pa rin magtrabaho. Nakapag-TikTok pa nga kami kakaantay kila mama at papa kasi si papa busy pa sa pag-aayos ng bangka. Kaya pagkarating dito sa apartment, gusto agad matulog. Sabi ko nga sa kanya, bumawi na lang sa mga kakainin. Ayaw pa nga sumama, pinilit na lang ni mama. Hindi na namin tanda kung kailan ulit kami kumain na magkakasama sa labas. Dito nga kami napunta sa second option namin kasi yung una namin planong pupuntahan is puno na. Nahapunan na nga silang pumunta dito sa Daet kaya siguradong panggabihan na rin nila to. Pinalilipat nga kami dito sa malawak na pwestong to kasi sobrang lamig at tamang-tama rin kasi meron ding bisitang in-invite yung kapatid ko. Hindi niya ma-invite yung jowa niya, kaya naman yung kapatid na lang ng jowa niya ang pinapunta niya. Nahirapan pa nga kami ng kapatid kong pumili ng o-orderin kasi wala pa sila mama. Sa mga gantong restaurant kasi, yung kapatid kong lalaki ang inaasahan ko. Kasi naman ako, kung ano lang yung meron, yun lang yung pagtsatsagaan ko. Kumbaga kahit anong orderin, hindi ako mag-iinarte, hindi ako mamimili. Tapos nung tinanong ko si Papa kung anong gusto niya, ganun din yung sinagot. Manang-mana talaga sa pinagmanahan. Ang rason kasi ni Papa, kung ano yung nakahanda sa lamesa, yun ang kakainin niya. Kaya ang bahala na lang sa pagpili si mama at itong kapatid kong lalaki. Laking pasasalamat ko kay Lord kasi umabot ako sa gantong edad. Binigyan ako ng pagkakataon na magawa lahat ng gusto ko. Lalong-lalo na kasi tinupad na ni Lord yung pinakapangarap ko na maiparana sa mga magulang ko yung mga gantong sitwasyon. Malayo na pero malayo pa.